ay naniniwala na tayo ay nandito ngayong gabi calling for an investigation in aid of legislation on the proliferation of drug syndicates at the National Bilibid Prison. Ngayon, Chairman, paulit-ulit ko na pong narinig na isa sa mga problema natin o pinakamalaking problema natin dito sa proliferation ng drug syndicates sa New Bilibid Prison ay yung mga dating humahawak prison mismo. At para po makatulong tayo talaga sa ating lipunan, gusto ko po sanang magbigay ng ilang katanungan sa aking kapwa bidista na si Secretary Vit Aguirre. At gusto ko po sanang itanong sa ating minamahal na Secretary, Mr. Secretary, ilan po ba sa tansya ninyo ang bilang ng mga jail guards natin na maaaring implicated sa protection or cuddling ng droga or drugs? Ilan ang guards natin? The number of guards in the whole of NBP is 1,990, almost 2,000. Almost 2,000. Lahat po yan, Mr. 2,000. Yung po yung kasama na yung sa atin sa penal farms. Kulang 2,000. Sila po kaya ay malamang lahat ay protectors or cuddlers? Ito naman pong sa number, dito po sa NBP mga 800 plus lang. Ngayon, ang tanong po ninyo yung tungkol sa so, hindi po natin malaman kasi nung nakaraang mga administrasyon, gawa ng lahat sila, puro tainted eh. Lahat so, nagtatakipan sila, walang nadidimanda. So, paano natin malalaman yun? Sa ngayon, hindi naman mga yan laban sa isa't isa dun sa mga nakaraan before the Duterte administration. So, ang appeal ko na lamang po sa kanila nung bago mag-take over ang SAP noong July 20 days after Duterte came o assumed power, eh kalimutan na natin yung mga ginawa ninyo yon. Tutulungan na namin kayo magbago, magkakaroon tayo ng retraining, at yan po ang nangyari pagkatapos ng 2 months na 1 month na retraining, ay nakapagtrabaho na pong muli yan. Ngayon, kung yan ay magpapatuloy ng hindi magandang trabaho, then we could classify them siguro as cuddlers or protectors, which is under Section 5 of the law is punishable by 12 years. 12 years. Maraming salamat po, Mr. Secretary. Sa akin lang po kasing sariling kaalaman, napakalaking gawain po para sa DOJ yung ihabla yung halos 2,000. Kaya napakaganda po nung inyong mungkahin na bigyan natin sila ng pagkakataong magbago. Ngunit bigyan natin sila ng gurong pananagutan kung sakali na sila ay mulit kung sila man ay nakagagawa na dati, Mr. Secretary. Tama po yan. At Mr. Secretary, sa proceedings po natin ito, simula kahapon, narinig na po namin na pagka pala yung mga kriminal napasok sa maximum security, minsan nagugustuhan pa nila na at yung iba nasa maximum security pero hindi pala sila maximumly secured. Katulad ni Mr. Martinez kanina na nagsabi na natatakot siya sa kanyang seguridad sa loob mismo ng maximum security kasi baka hampasin siya ng martilyo. Po, Mr. Secretary, narinig po natin sa ating kasama kanina kay Congressman Rufy Biaso na yung tradisyon natin ng pagkakaroon ng Council of Elders ay baka kailangan na rin nating palitan o ayusin.
Iyan po, Mr. Secretary, aking pinapaniwalaan na mas kapangyarihan ng Kongreso kung kaya magiging kapakipakinabang itong ginagawa natin nitong nakaraang araw at ngayong gabi. At tanong ko lang po sana sa ating mga kasama, Mr. Chairman, meron pa po bang susunod na mga proceedings ito? Meron pa po bang bukas tayo? Wala na for this week. We will confer later, do a post-mortem on our next steps. We will announce next meetings at the proper time. But definitely, if we can do it during the plenary budget deliberation, we'll try to do it. But otherwise, it will be after October 12. Maraming salamat po, Mr. Chairman. At para po sana sa kaalaman ng lahat, yung pong ating binanggit po ni Mr. Secretary kanina na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 o kaya 9165 ay mataas po ang mga penalties na nakalagay dito. Para sa mga nagbebenta ng droga, life imprisonment to death. Para naman po sa mga cuddlers under Section 5, Paragraph 5, ay 12 years and 1 day hanggang 20 years. Sana po para sa mga gustong magbigay ng proteksyon sa mga sindikato ng droga, tandaan po natin na tayo'y maaring ma-implicate dito at ang kapangyarihan po ng Kongreso ay hindi pa dito natatapos. Bagkus baka po mas paigtingin pa natin at mas pataasin pa natin yung mga penalties para dito upang na magbenta ng droga, upang wala nang sumubok na tumulong sa mga nagbebenta ng droga. Maraming salamat po sa ating minamahal na Secretary at saludo po ang unang distrito ng Bulacan sa pamumuno ng ating chairman kasama po ang buong pamilya ng Kongreso. Maraming Thank you, Your Honor. So, mamaya pa? So we now call Congressman Ricky Sandoval. Thank you, Mr. Chairman. Magandang gabi na ngayon. Secretary, ako po'y gumagalang sa inyo at I'm impressed by the work that the new staff and the leadership is bringing to the National Bilibid Prison. Thank you po. But at the same time, I also have to say that I respect the system that we have in Bilibid Prison, yung ating mga commandos, because napakarami nating mga preso, and with the leadership of these guys, and napapanatili natin yung ating peace sa loob po. No? Now, palagi natin nababanggit kanina si JP Sebastian at meron pa nga siyang TV. Ang tanong ko po dito sa ating mga commanders ay, yan bang pagka-elect nyo sa pagiging sa grupo ninyo o kayo ba ay tuturo ng Bucor na para maging leader ng inyong samahan? Sa grupo po namin, sir. Binoboto po yan. Lahat po ng manunungkulan sa commander ay binoboto po ng pangkat. Okay, sa madaling salita, lahat ng mga kasama nyo dito ay pangkat. Tama po, sir. At si JP Sebastian ay binoto rin ng kanilang pangkat. Tama, sir. Now, ang tanong ko dito ay kay Secretary at sa mga taga-Bucor na ngayong narinig natin na sila ay binoboto. Kayo ba ay may kapangyarihan para tanggalin ang pinuno ng kanilang mga pangkat? Pamumuno, yung pagiging bosyo ng pangkat, hindi po natin matatanggal yan kahit gustong tanggalin. Kapag yan po yung mga underground organization sa bawat bilibid, hindi lamang dito sa Pilipinas, throughout the world po yan. Yung pong kapangyarihan nila ay kapangyarihang nagmumula doon sa ng grupo nila. Kaya po sa halip na kalabanin ng ating organization, dapat pangantulungan yan para kasi katulong natin sila sa pagpapatahimik sa ating bilibid. Naniniwala po ako dyan at yun nga po ang binanggit ko kanina. Pero kung merong isang pangkat po na yung isa kanina sinabi, natatakot siyang mamartilyo, ano po, ay meron namang kapangyarihan ng secretary, for example, na ilipat yung Bilibid 19 sa ibang lugar.
bakit hindi po natin mailipat ang isang tao na namumuno diyan at para hindi na matakot yung ibang grupo? Upo dyan, eh talagang nanghanap kami ng mapapaglipatan. Yung high-profile inmates na yan. At naghanap kami ng isla na sa Mindanao, yung bang walang signal ang mga cellphones. Tinignan din po namin dyan as matter of fact, namasyal na po dyan itong mga ibang katulong kong mga USEC na ngayon at saka si General Balutan. Nakita namin yung Carvalho Island na pwedeng magkaroon tayo mag-transfer tayo ng mga inmates up to 100 plus yung guards nila. Ang problema po dyan is that kailangan talaga pag nag-transfer ka dyan ng high-profile inmates, kailangan talagang yung prison mo ay talagang secured. Doon po sa Carvalho Island, meron yung Japanese building na tinayo ng panahon ng gera. Pwede pong i-renovate at gawing preso. Wala pa tayong mga bako doon, walang walang fence, kaya't hindi maaari doon yung mga high-profile inmates at tatakas lamang yan. Kaya't siguro kung mayroon ng head ng Bucor, dapat magkaroon dyan ng mag-transfer tayo dyan. Pero ang tatransfer dyan ay yung mga medium or minimum security inmates. Kapag kulang pa po, wala pang budget ang DOJ, yung ating budget niya itong nakaraang administrasyon pa. Kaya in the meantime, pwede nating i-transfer dyan para lang lumuwag-luwag ng kaunti ng mga 100 inmates. At tuloy-tuloy po doon, parang farm yun, gawa ng isla naman yun eh. Medyo malayo-layo yung languyan papuntang koridor. So pwede silang magtanim doon kasi mga 80 hectares yun eh. Napunta na po ako dyan. Alam ko po yung lugar na yan dahil naglalayag po tayo. Ngayon, yung isang tao may martilyo, ano mangyari? For example, kayo po ay inilipat ang ulo po. Meron po ba kayong chain of command na umaakyat yung second in line at nandun pa rin po ang chain of command ninyo? Yes po, rule of succession po ang meron po kami. But pag halimbawa po na ayaw ng at meron na mas may kakayanan ang pipiliin ng mga tao para mamuno, yun po ay sinasang-ayunan. At nagkakaroon din po ng pagpuposisyon ng opisina. Pagka halimbawang nakikita nila na ang pinipili po ng pangkat ay may personalidad at nakikita ng opisina na ang tao na mapipisil nila ay yun ay mas karapat dapat, ito ay kanilang inilalagay. Meron pong mga pagkakataong ganoon. Ako po, nilipad ako ng Zamboanga. May pumalit. Umupo si Colanco. Inamin niya naman na sumabog na ang issue. Pasikatan. May mga tumanggap na opisyal. May mga nagkapera. May mga nagka-show. May magagandang kubol. Magagandang TV. Nabartuli na tuloy. Yan po ang nangyari at marami ang mga naapektuhan. Kaya po, dito sa ginagawa po nyong ito, napakalaking bagay din po para maunawaan din na ang kaguluhan at nagiging intriga ngayon ay maring 10% hanggang 15% lang po sa 85% ng magagandang programa ng Bureau of Corrections and of Justice. Dahil po ako ay isa sa bahagi na nagtuturo sa kolonya at yun po ang hindi natin nakikita. May mga magagandang pagkakataon din na ginagawa ang kawani ng Bureau of Corrections under the supervision and control of Department of Justice. Sa usap-usapan niyo dyan, dahil meron yata tayong 6 o 7 penal colonies, no? Saan ba pinakamasarap ang buhay? Dahil doon sa Palawan, nakikita ko naglalakad yung iba sa kalsada eh. Wala po tayong masasabing magandang buhay pagka tinapon ka po sa lugar na malayo sa iyong pamilya. Dahil may kasabay mga bilanggo na
magandang mamatay ka na sa lugar ng malapit ang pamilya mo kaysa sa itapon ka nang hindi ka madadalaw. At doon magkakaroon ng kalungkutan ang mismong inmate, maging ang iyong pamilya. Under the Bucor Operating Manual, the transfer of inmates should be advantageous to his family. Yun po ang patakaran po. So po, kay General Magalong po. Kanina po nabanggit ninyo na meron kayong Operation Cronus. Pagkatapos ay nagkaroon ng Operation Galugad na hindi na kayo nakasama. Ano po ang posisyon nyo nung nangyari po yun? Your Honor, Mr. Chair, I was the director of the CIDG po. At yung pagpaplano ng Operation Cronus, kasama ang CIDG doon sa mga panahon na yon. Opo, because the CIDG, yung Operation Cronus po is the implementing plan of our co-plan Cronus, and it's exclusively a CIDG concept of operation po. Okay, at pwede pang isalay sa inyo po ulit. Ano po nangyari sa operation nyo at kung bakit po hindi kayo nakasama? Your Honor, Mr. Chair, doon nga po kami nagtataka kung bakit, despite the fact that there was series of joint planning session po na ginawa po namin sa Philippine Drug Enforcement Agency, dapat po na-implement po namin yun sometime in September or October. For some reason, bigla na lang, after na-present namin yung plano in one of our top-level meetings, wala na po kami narinig. At pati na rin po yung Philippine Drug Enforcement Agency, nag-uusap po kami kung meron na bang tawag. At talaga po naghihintay kami until such time na nalaman na lang po namin na nagplaplano na sila at nabanggit ho sa akin na maglo-launch na sila ng operation. Sabi ko, kasali ba yung CIDG? Bakit wala na yung CIDG? Tapos nagtanong rin po ako sa Philippine Drug Enforcement Agency, wala rin po sila naririnig. Na lang po kami. So sino po ang nakasama doon sa operation na yon kung hindi na kayo kasama? If Your Honor, please. Actually, just a point of information, these questions were already asked earlier, and perhaps the committee will just provide you with this information. But the names were already mentioned in earlier discussion. Perhaps we'll ask the Secretariat to provide you this info. Thank you, Mr. Chairman. Just for my personal knowledge, just one more question to General Magalong. Meron po bang malalaking taong nakialam dito? Can I be Para po clarified, Your Honor? meron po bang malalaking taong nakialam dito para hindi kayo makasama sa operasyon? Hindi po ako pwedeng, ayoko po mag-speculate. Basta just a statement of fact ko, hindi po kami sinama dun sa OPLAN, sa Operation Galugad na po yan. Salamat po. Kay Secretary Aguirre lang. Last question po. Sa laki po ng pera na pinag-uusapan po natin dito na umikot, at ang palagi po pinag-uusapan, JB Sebastian, Secretary de Lima, dahil po sa pagtakbo para maging senador, magkano po ba ulit ang pinag-uusapan natin pera dito? Daang milyon po, pwedeng mabit sa bilyon. Kung daan milyon o bilyon ay siguro sobra-sobra na yun para sa pagtakbo sa isang senador, ano po ba? Kayo ba ay tumitingin kayo beyond it? Kung meron pang inabot itong perang to beyond dun po sa pinag-uusapan natin dito na takbo ni Secretary de Lima. Meron po pareho po kayo ng question ni Congressman Bimbong Crisologo kasi narinig daw niya ako doon sa press con na it could even go beyond the stature or the position of Secretary de Lima. Meron po kaming isang lead na fina-follow which we are not yet at liberty to divulge, pero pwede po. May posibilidad. Maraming salamat po, Chairman. Thank you, Kong, Your Honor. We now
recognize Tambunting. Thank you very much, Mr. Chairman. Magandang gabi ulit sa DOJ family. Ako yung nagtanong na ho kahapon at meron na po akong pahabol na dalawang tanong ngayong gabi. Una po, si Jonel Sanchez po kahapon at parang hindi klaro kung sino po yung Jonel Sanchez na siya raw ang sabi ni Ginoong Golangco na doon niya binibigay ang pera para po kay dating Sekretarya Laila de Lima at na yung ating senador. Alam ba ho natin na si Jonel Sanchez ay isang membro ng PSG? Napagalaman ko na po yan na si Jonel Sanchez, ang spelling po nun ay Joenel Sanchez, na siya ang security officer, security escort ni Secretary de Lima, na after makasamaan niya ang loob, si Ronnie Dayan ay parang napatalsik siya as escort ni de Lima. At siya po ngayon ay nasa, dati naman siyang PSG, security group. Hindi po siya nakaupong, hindi po siya retired na ho siya? Hindi Dating- po. Nandun po siya sa Malacanang ulit as member ng PSG. Okay. At ito po ay, So, kaya nga po ipapasumpinan natin yan. at ito po ay nakakabahala dahil siya po ang nasa grupo protekta sa ating mahal na presidente at siya ay kasapi. Kung ito ay totoo sa kasalanang siya ay sumama sa isang grupo na tumatanggap ng pera na nanggagaling po sa illegal na droga. Talaga nakakabahala po yun sapagkat unang-una kahit hindi siya kasama ni Secretary de Lima, the mere fact na nakikipag-transaction siya sa droga ayon kay Golangco, no? Opo. Tapos lalabas na ikaw ang Presidential Security Group, medyo nakakabahala po talaga yan. Sa ikalawa at huli kong tanong, sa issue po ng extrajudicial lying, na minsan ay binanggit niyo po kay sa witness ni Senator de Lima. Ano pong masasabi po niyo? Kasi siyempre, babalikan po nila ang ating mga testigo na yung for the past 2 days na hindi rin credible ito. Ano pong assurance po natin that they are not better extrajudicial liars? Ito pong ating mga, you're referring sa witness resource person Opo. inmates natin? Opo. Opo. Yung pong si Matubato, nang ako po ay interview sa radio, TV, sinabi kong hindi ka panipaniwala. A coach witness, a perjured witness, sapagkat kami pong mga especially na nasa litigation. 44 years na po ako sa litigation. Pag sanay po tayo, malimit po tayong i-interview ng witnesses. Meron po para kaming extra sixth sense na masasabi ko after talking to a witness mga 30 minutes. Alam ko kaagad sa isang witness kung siya nagsasabi o hindi. Dito po kay Matubato, doon lang sa napanood ko lang, papunta kami noon ng Cagayan de Oro sa conference ng mga prosecutors, nagkataon bukas ng TV sa airport, kaya nanood kami. Kitang-kita mo naman ng kanyang demeanor na talagang hindi ka panipaniwala. Unang-una, narinig ko, tinanong siya, ikaw ba, sabi kay nung sa Senado, ikaw ba'y merong ginawang salaysay bago ka tumistigo dito sa Senado? Sabi niya, wala. Sabi ko, doon pa lang, hindi na, sapagkat may nakapagsabi na sa amin, yung Matubatong yan, ay inadmit na sa Witness Protection Program, kaya imposibleng ma-admit ka doon nang wala kang
statement. Pero dun nga po sa sinasabi ko, for an evidence to be credible, it must not only come from the mouth of a credible witness, evidence themselves must be credible. Yung pong mga sinasabi niya, halimbawa, aside from nagsinungaling na kagad siya dun kasi yun ang unang mga tanong na wala siyang ginawang affidavit. So, bakit? Sapagkat ang naisip mo kagad doon yung mga handlers niya ay ilabas yung affidavit na yon sapagkat in accordance with Secretary de Lima, although confidential yan, hindi namin ma-reveal ang nilalaman yan. Pero nag-reveal po niyan ay si Senator de Lima. Ang sabi niya kinabukasan, marami or halos lahat doon sa Senado, wala doon sa affidavit na ginawa niya sa Witness Protection Program. Tapos sasabihin niya na pagkatapos barilin ng 30 tao yung si isang tao, kinakailangan pang ang tumapos ng 2 magazine na using. Yung po mga ganun ang hindi ka panipaniwala Pagkatapos, sinabi niya, 2003, alam ko, nilibing namin dyan sa lupa ni Bienvenido Laud, dyan sa mga barangay Maanang, Davao City, yung mga biktima ng DDS. Nagkataon. Tapos, nang malaman ni Senator de Lima, bigla siyang nag-interrupt. Ang sabi ni Senator, hindi 2003, 2009, kasi ako ang chairperson ng Human Rights Commission. Totoo po yan, talagang sa 2009. Kasi ako rin ang abogado ni Bienvenido Laud noong panahon yun at kami kaya nga nagkasama ng loob si President Duterte at saka si Senator de Lima, ay gawa nung kasong yun. So, I know for a fact na walang kinanatngan yung kasong yun. Gawa ng, at that time, person, gusto niyang idemanda itong si Mayor Duterte at saka yung sinasabi niyang DDS, pero walang nangyari. Tapos, nandun siya sa Witness Protection Program, si Matubato, since 2014 hanggang 2016. Voluntary pong umalis yan sa Witness Protection Program noong May 2016. At panalo si President Duterte. Ngayon, 2 taon niyang inalagaan, kung ibibilang natin yung pati yung sa chairperson niya bilang sa Human Rights Commission, 7 taon niyang kasama. Dapat nakagawa siya ng kahit isang kaso laban kay President Duterte o sa mga taga-DDS. Wala pong na-file kahit tinintay pa ni Secretary de Lima na matapos ang panunungkulan niya sa Department of Justice para ilabas si Matubato. Samantalang palagi niyang nagtitreten sa dyaryo na meron na niya kung hawak na isang testigo na magkakabit kay Mayor Duterte ng kanyang kaugnayan dito sa DDS. O bakit? Sapagkat nalaman ni Senator de Lima itong napipintong hearing na ito. Gusto niyang to steal the thunder dito po sa gagawin nating hearing. Yun lamang ang dahilan. Kaya ang paniniwala ang credibility ng isang tao ay hindi yung kung ano ang klase ng ugali mo, kung kay nakamatay o kay nagbebenta ka ng droga. Hindi po yun. Pupunta lamang po ang ugali ng isang tao. Kung ang mga kaso mo yun sa honesty, halimbawa magnanakaw ka, yan pwede pang hindi paniwalaan. Pero itong mga kasong ito, titingnan mo po, kaya medyo nasaktan nga ako kanina, doon sa isang comment nung amin Dean sa San Beda rin, si Dean Ranillo, na sinasabi niyang yun daw, ito raw na magtumistigo si Major Maglio ay ko, is a coach witness. Hindi kami nag-uusap niyan So, ang problema kay Father, doon sa di namin, hindi naman abogado yun. Tapos hindi naman nakapagpresenta kahit isang witness. Ako'y 4 na taon nagpipresenta ng witness. Kaya palagay ko, he is not in a position to teach me pagdating sa pagpresenta ng witness. Marami ko pang sasabihin, pero baka mukhang labas na. So, Mr. Secretary,
hindi ho nating pwedeng ihantulad ang mga witness ninyo doon kay Bato-Bato. Hindi po, tingnan naman ninyo. Ang